Ang liwanag ng umaga, maputla at malambing tulad ng gatas na hinaluan ng tubig. Dahan-dahang sumisilip sa mga kortinang lace ng maluwag na silid-tulugan. Ang mga sinag nito ay naglalaro sa ibabaw ng lumang tokador na kahoy. Tila ba gumuguhit ng mga alaala sa bawat sulok ng kwarto. Sa kama, bahagyang gumalaw si Amelia. Umihip ang mahinang hangin mula sa bukas na bintana. Dalang amoy ng damo na bagong dilig at ang tunog ng mga ibong nagliliparan sa bakuran. Ang bahay na ito, malaki, elegante at puno ng katahimikan. Ngayon pa lamang niya tunay na tatawaging tahanan. Sa tabi niya, mahimbing na nakahiga ang kanyang bagong asawa, si Daniel. Dahan-dahan siyang pumihit patungo rito. Ang dibdib niya'y kumakabog na parang ibong nakakulong sa hawla. Daniel, mahina niyang bulong, halos may halong pagkamangha at kaba. Hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo ba to? Kasal na talaga tayo? Napangiti si Daniel at hinapit siya ng mas mahigpit. Mainit ang yakap nito, parang isang matibay na angkla sa gitna ng naguguluhang emosyon ni Amelia. Of course, my love, sagot niya sa malambing na tinig. You're my wife. Saglit na napuno ng ligaya ang puso ni Amelia. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang pamilyar na kirot. Bahagyang nawala ang kanyang ngiti. May isang bagay lang talaga na bumabagabag sa akin, maingat niyang sabi. Napansin yon ni Daniel. Hinalikan nito ang kanyang buhok. Ano yon, sweetheart? Nag-atubili si Amelia. Ramdam niya ang pait sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Pakiramdam ko, hindi ako gusto ni Wena. Tumahimik ang silid. Tanging ang tunog ng hangin at ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Huwag mong isipin yan, agad na sagot ni Daniel. Kailangan niya lang siguro ng oras. 7 taon pa lang siya, Amelia. Ang dami niyang pinagdadaanan. Pero ilang buwan ang nakalipas, mahinang sagot ni Amelia. May halong pigil na frustration. Hanggang ngayon, parang iniiwasan niya pa rin ako. Mas komportable siya kay Sarah. Kitang-kita ko. Napabuntong hininga si Daniel. Alam mo namang si Sarah ang kasama niya nung mga panahon na walang mommy niya. Natahimik si Amelia. Oo, alam niya. Alam niyang si Wena ay nawalan ng ina. Isang trahedyang hindi niya kailanman kayang pantayan. Ngunit kahit gaano niya subukang intindihin, may kirot pa rin. Pakiramdam ko kasi parang invisible ako. Mahina niyang sabi. Parang outsider ako sa sarili kong bahay. At ikaw, lagi mong pinupuri si Sarah. Minsan pakiramdam ko, hindi mo man lang napapansin ang nararamdaman ko. Umangat si Daniel at hinawakan ang mukha ni Amelia. Amelia, nakikita ko ang effort mo. Alam kong mahal mo si Wena. Pero ang kailangan niya ngayon ay katahimikan, kabaitan at stability. Napakurap si Amelia. Ngunit may biglang umusbong na hindi niya inaasahang damdamin. Paninibugho. Kung alisin na lang kaya natin si Sarah, baka mas mapabilis ang paglapit ni Wena sa akin. Napahinto si Daniel. Hindi ngayon, Amelia. Mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Ayon kay Dr. Alvarez, ang child therapist ni Wena, kailangan nating iwasan ang anumang pagbabago na magdudulot ng stress sa kanya. Pero hanggang kailan? Halos pabulong na sabi ni Amelia. Magtiwala ka sa proseso, sagot ni Daniel. Darating ang araw, tatawagin ka rin niyang mama. Napapikit si Amelia. Gaano niya pinapangarap marinig ang salitang yon? Sige, sa wakas ay sumang-ayon siya. Pero ipangako mo sa akin, kapag tuluyan ang nagsalita si Wena ulit, kapag bumalik ng boses niya, papayag ka nang umalis si Sarah. Tahimik na sandali ang lumipas. Kitang-kita sa mukha ni Daniel ang pag-aalinlangan. Hindi ako naniniwalang yun ang tamang paraan. Dahan-dahan niyang sabi. Pero kung yun ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan, pangako. Isang marupok na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia.
I love you. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Oh, by the way, hindi mo nakakalimutang darating si Mama Nicole bukas, 'di ba? Naibili mo na ba ng welcome gift? Napakamot si Daniel at napangiti ng nahihiya. Sa dami ng wedding preparations at pag-aasikaso sa bagong firm, nakalimutan ko. Napabuntong hininga si Amelia. Bakit hindi mo na lang gamitin ang kotse mamaya? Dagdag ni Daniel. Ikaw nang pumili ng magugustuhan ng mama mo. Hinagka niya si Amelia sa sentido bago kunin ang kanyang briefcase at lumabas ng bahay. Sa may veranda, isang maliit na figura ang nakatayo sa ilalim ng puno ng santan na namumulaklak. Si Wena. Nakasuot siya ng green na jacket at may maliit na backpack. Galing siya sa maikling paglalakad sa loob ng subdivision kasama si Sarah. Lumuhod si Daniel sa harap ng anak. May sunshine, malambing niyang sabi. Nag-enjoy ka ba sa paglalakad? Bahagyang tumango si Wena. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Gusto mo ba mamaya magbike tayo sa park? Muli, tumango lang siya. Sa likuran niya, lumapit si Sarah. Mahinhin, kalmado, at may mga matang punong-puno ng pasensya. Good morning, Sir Daniel. Magalang niyang bati. Good morning, Sarah. Hindi mo nakakalimutan ang appointment ni Wena kay Dr. Alvarez mamayang 2:00, hindi ba? Apo, sir, nakumpirma na po. Biglang nagsalita si Amelia mula sa may pintuan. Dapat ipinapaalam muna sa amin ang schedule. May bahagyang talim ang kanyang tinig. Napalingon si Sarah. Pasensya na po, ma'am. Akala ko po kasi kami lang ni Wena ang pupunta. Okay lang, Sarah. Mabilis na singit ni Daniel at pumagitna sa dalawa. Marami pang aasikasuhin si Amelia para sa pagdating ni Mama Nicole bukas. Saglit na nagkatitigan ang dalawang babae. Isang tahimik na tensyon ang bumalot sa veranda. At sa gitna nila, isang batang babae na tahimik. Nakamasid, hindi nagsasalita. Bago tuluyang sumakay sa kanyang itim na SUV, yumuko si Daniel at hinalikan ang malambot na buhok ni Wena. Isang huling yakap, isang huling proteksyon bago harapin ang maghapon sa labas ng bahay. Maging mabait ka, may sunshine, mahina niyang bulong. Tumango si Wena, tahimik pa rin. Umandar ang sasakyan. Unti-unti itong nawala sa mahabang driveway ng subdivision. Sa veranda, nanatiling nakatayo si Amelia. Pinanood niya ang sasakyan hanggang sa tuluyan na itong maglaho. At nang masigurado niyang wala na si Daniel, nagbago ang kanyang mukha. Ang kaninang malambing na ngiti ay napalitan ng malamig at tuwid na tingin. Dahan-dahan siyang lumingon kina Sarah at Wena. Isang titig na walang init, walang lambing, walang pag-ibig. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok na sa loob ng bahay. Ang takong ng kanyang sapatos ay mahinang tumatama sa marmol na sahig. Sa sandaling mawala si Daniel, tila nag-iibang hangin sa loob ng tahanan ng mga kalyeha. Ang bahay na kanina'y puno ng katahimikan at disiplina ay nagiging parang kulungan ng hindi masabing tensyon. Kapag nandoon si Daniel, si Amelia ay perpektong asawa. Maalaga, mahinahon, mapagkalinga. Isang ideal na stepmother. Ngunit sa oras na umalis ang SUV ni Daniel, lumilitaw ang tunay niyang nararamdaman. Isang galit na hindi niya kayang aminin. Isang selos na hindi niya kayang ipaliwanag. Minsan, sapat na ang isang maling galaw ni Wena para magbago ang tono ng boses ni Amelia. Wena, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mong ilalatag kung saan-saan ang mga gamit mo? Matalim ang kanyang tinig, kahit ang totoo ay maliit na laruan lamang ang nasa sahig. Napapitlag ang bata. Minsan naman, kapag walang nakakakita, isang mahina ngunit marahas na pagtulak. Hindi sapat para mag-iwan ng marka, pero sapat para manginig ang isang 7 taong gulang na bata. At ang pinakamasakit,
Alam ni Amelia na hindi siya isusumbong dahil si Wena ay hindi nagsasalita. Ang kanyang katahimikan ay hindi simpleng pagkamahiyain. Ito ay katahimikang bunga ng trauma. At yon ang lihim na sandata ni Amelia. Isang lihim na inaalagaan niya ng mabuti. Sa gilid ng sala, tahimik na nakamasid si Sarah. Hindi siya kailanman nagsumbong kay Daniel. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil takot siya. Takot mawala ng trabaho. Takot na kapag nawala siya sa buhay na yon, mas lalong mapapahamak si Wena. Sa puso ni Sarah, malinaw ang kanyang dahilan. Nandoon siya para kay Wena at para lamang kay Wena. Naalala niya si Lily, ang tunay na ina ni Wena. Isang babaeng may kakaibang liwanag sa mga mata. Mabait, maamo at mapagmahal. Kapag tumatawa si Lily noon, tila sumasabay ang buong bahay. Kapag niyayakap niya si Wena, ramdam ang init at seguridad. Ngunit dumating ang sakit, isang malubhang karamdaman na mabilis na umubos sa lakas ni Lily. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating masiglang babae ay unti-unting nanghina. At isang araw, nawala siya. Iniwan si Daniel at si Wena na parehong wasak ang puso. Sa loob ng halos 2 taon, pinilit ni Daniel maging ama at ina sa kanyang anak. Ngunit ang lungkot at katahimikan sa bahay ay lalong lumalim. Kaya nang makilala niya si Amelia, nakita niya ito bilang pag-asa. Pag-asang maibabalik ang sigla ng tahanan. Pag-asang may magpupuno sa kawalan. At sa pag-asang yon, pinakasalan niya si Amelia. Ngunit may napansin si Sarah. Ang apoy sa mga mata ni Daniel noong kasama pa niya si Lily ay iba. Maliwanag, masigla, buhay na buhay. Ngayon, kapag tinitingnan niya si Amelia, may pagmamahal pa rin, pero mas tahimik, mas maingat, mas parang pakikisama kaysa apoy. At yun marahil ang bagay na hindi kayang tanggapin ni Amelia. Na kahit kasal na sila, may bahagi pa rin ang puso ni Daniel na hindi niya kailanman maaabot. Sa sala, naglalaro si Wena ng tahimik. Hawak ang isang lumang stuffed toy na minsan ay regalo ng kanyang ina. Lumapit si Sarah at marahang inayos ang buhok ng bata. "Okay ka lang, baby?" Mahina niyang tanong. Bahagyang tumingin si Wena sa kanya. At sa unang pagkakataon sa umagang yon, may maliit na ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting para lamang kay Sarah. Dahil sa mundong puno ng pagkalito at sakit, si Sarah ang kanyang kanlungan. At alam yon ni Amelia. At yon ang dahilan kung bakit mas tumitindi ang kanyang galit. Ang pagdating ni Nicole, ang ina ni Amelia, ay laging isang malaking kaganapan sa bahay ng mga Calleja. Para kay Amelia, ang kanyang ina ay halos diyosa. Lumaki siyang hinahangaan ito. Ang tapang, ang elegance, ang kumpiyansa. Kaya tuwing dumarating si Nicole mula sa kanyang kondominium sa Makati, para bang may inspeksyon na magaganap sa buong bahay. Ngunit para kay Daniel at sa mga kasambahay, ang pagbisita ni Nicole ay parang 3 araw na pagsusulit ng pasensya. Si Nicole ay isang babaeng laging maayos ang postura. Perpekto ang ayos ng buhok at tila may dalang sariling spotlight saan man siya magpunta. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na karayom, nakangiti pero nakakasugat. Sa unang araw ng kanyang pagdating, puno ng yakapan at papuri ang eksena. "Anak, you look radiant," sabi ni Nicole kay Amelia habang tinatanggap ang mamahaling handbag na pasalubong. "Daniel, good choice." Dagdag niya, bahagyang sinusukat ang manugang mula ulo hanggang paa. Sa loob ng ilang oras, tila maayos ang lahat. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimula na ang kanyang mga direktiba. "Amelia," sabi ni Nicole habang nakaupo sa sala, hawak ang tsaa.
Yung kusinera mo, masyadong maalat magluto. Ang hardinero, parang hindi marunong magwalis ng dahon. Delikado sa may edad ang madulas sa hagdan. Isa-isang napalunok ang mga kasambahay. Si Sarah ang pinakaapektado. Sa mga mata ni Nicole, si Sarah ay isang simpleng probinsyana. Walang refinement, walang class, at lalong walang karapatang mag-alaga ng bata na katulad ni Wena. Ang nani na yan, bulong ni Nicole habang nakataas ang kilay. Hindi ko matake, wala man lang finesse. Tahimik lang si Sarah habang inaayos ang tray ng merienda. Ngunit ramdam niya ang bawat salita. Pagdating sa master bedroom, isinara ni Amelia ang pinto at agad na lumapit sa ina. "Mo, please, medyo hinay-hinay naman." Pabulong ngunit tensyonado ang kanyang tinig. "Ayokong magalit si Daniel. Hindi ko kasalanan kung incompetent ang mga tauhan niya." Sagot ni Nicole na parang walang pakialam. "At ikaw anak, kailangan mong kontrolin ang bahay na ito." Napabuntong hininga si Amelia. "Kung matutulungan mo lang sana ako man na paalisin niyang si Sarah." Nagtaas ng kilay si Nicole. "Abat bakit? May kakaiba ba sa pagitan nila ni Daniel?" May bahid ng chismis ang tono nito. Napairap si Amelia. "Ma, please. Sarah is nothing compared to me." Ano ang problema?" Tahimik si Amelia sandali bago umamin. "Mas masyado siyang malapit kay Wena. Hindi makakilos ang bata nang wala siya. At si Daniel, parang hindi kayang mabuhay ang bahay nang wala si Sarah." Isang matagal at kalkuladong ngiti ang sumilay sa labi ni Nicole. "Less you know, the better you sleep." Malamig niyang sabi. "Hayaan mo, ako nang bahala." Kinabukasan, maaga pa lang ay may kakaibang pagmamadali na sa bahay. May tawag si Daniel mula sa kanyang law firm. Isang urgent na meeting sa BGC. "Sorry Amelia, kailangan kong pumasok," sabi niya habang nagmamadaling magsuot ng coat. Nakaschedule sana si Wena sa session niya kay Dr. Alvarez. Ngunit dahil sa bahagyang ubo at sipon, nanatili siya sa kama. Nakahiga ang bata, yakap ang kanyang stuffed toy. Lumapit si Sarah at inayos ang kumot. "Rest ka muna, baby," mahinahon niyang sabi. Sa ibaba, sumakay si Daniel sa itim na sedan kasama ang driver. At nang tuluyang mawala ang sasakyan sa gate, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay. Sa sala, nakaupo si Amelia sa velvet na sofa. Nakaangat ang paa at may hawak na tasa ng kape. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit may bahid ng kakaibang kasiyahan. Finally, mahina niyang bulong sa sarili. Walang Daniel, walang hadlang. Habang papalapit ang tanghali, kinuha niyang cellphone at tinawagan ng asawa. Nag-ring yon ng 2 beses at dumiretso sa voicemail. Napangiti siya ng bahagya. Muli siyang tumawag, voicemail pa rin. Sa itaas ng bahay, sa isang silid na tila napakalaki para sa isang batang 7 taong gulang. May isang batang nakahiga, tahimik, at sa ilalim ng katahimikan na yon, may paparating na unos. Ilang beses nang tumawag si Amelia kay Daniel. Paulit-ulit, ngunit bawat tawag, diretso sa voicemail. Unti-unting nauubos ang kanyang pasensya. "Sarah?" Matalim niyang tawag mula sa sala. Agad namang bumaba si Sarah mula sa itaas. Yes, ma'am? Tumawag ka nga sa driver. Alamin mo kung nasan sila. Bakit hindi sumasagot ang asawa ko?" May kakaibang tensyon sa kanyang boses. Hindi lamang inis, kundi kaba. Agad kinuha ni Sarah ang cellphone at tinawagan si Ben, ang driver ni Daniel. Nag-ring yon ng ilang beses pero walang sumagot. Muli siyang tumawag at wala pa ring sagot. Habang tumatagal ang mga segundo, tila humahaba ang oras. Sa may breakfast nook, tahimik na nakaupo si Nicole. Pinagmamasdan si Sarah na may halong pagkainip at pagdududa.
Bakit ba hindi sumasagot? Bulong ni Amelia at pilit pinapakalma ang sarili. Muli pang tumawag si Sarah at sa wakas may sumagot. Hello, good afternoon, Ben? Mabilis na sabi ni Sarah. Pinapatawagan kayo ni Mrs. Calleja. Nagtatanong po siya kung nasaan na kayo at kung kailan kayo uuwi. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang malalim at hindi pamilyar na boses ang nagsalita. Hindi ito si Ben. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Sarah. Sino ho ito? Nanginginig niyang tanong. This is Captain Ramon Riley from the Provincial Police. Nanlambot ang tuhod ni Sarah. May problema po ba? Halos pabulong niyang tanong. Ang sagot ay diretso at walang paligoy-ligoy. Ang sasakyan ni Mr. Calleja at ng kanyang driver ay nahulog sa lumang tulay sa may ilog ng San Isidro. Tumagilid at lumubog sa tubig. Parang tumigil ang mundo. Ang driver po ay hindi nakaligtas. Napabitaw si Sarah sa gilid ng mesa. Hindi. Napahagulgol siya at muntik nang mabitiwan ng cellphone. Napalingon sa kanya si Amelia. Nanigas ang mukha nito. At si Mr. Calleja? Mahinang tanong ni Sarah. Halos pantig-pantig ang bigkas. Kumusta po si Daniel? May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Mga segundong parang isang oras. Hindi pa po siya natatagpuan. Seryosong sagot ng pulis. Patuloy ang search and rescue operations. Parang sumabog ang katahimikan. Naputol ang tawag. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin! Sigaw ni Amelia. Hinablot si Sarah sa balikat. Si Ben, patay na po. Umiiyak na sabi ni Sarah. Nahulog ang sasakyan sa tulay sa ilog. At si Daniel? Halos mabasag ang boses ni Amelia. Hindi pa po siya nahahanap. Nawala ang kulay sa mukha ni Amelia. No, hindi pwede. Paulit-ulit niyang sabi. Sa may pintuan ng sala, tahimik na nakatayo si Buena. Hindi siya napansin ng dalawang babae. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat sigaw, ang bawat patak ng luha. Nanlaki ang kanyang mga mata. At bigla na lang, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Isang tahimik na unos. Napansin niyo ni Sarah at agad siyang sumunod. Buena! Tawag niya rito. Sa loob ng bahay, humahagulgol si Amelia. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa sala. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Hinawakan siya ni Nicole, nanginginig din ang mga kamay. Kumalma ka, Amelia. Kumalma ka. Ngunit paano ka kakalma kung ang mundo mo ay biglang gumuho? Mahigit 1 oras ang lumipas. 1 oras ng iyakan. 1 oras ng pag-aalala. 1 oras ng paghihintay. At pagkatapos, muling tumunog ang cellphone. Tahimik ang buong bahay. Si Sarah ang sumagot. Hello? Si Captain Riley po ulit. Natagpuan na po si Mr. Calleja. Tumigil ang paghinga ni Sarah. Buhay siya. Dagdag ng kapitan. Napaluha si Sarah sa ginhawa. Pero nasa critical na kondisyon. Dinala siya sa St. Matthew's Medical Center. Kailangan niyo pong pumunta agad. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang galit, ang selos, ang intriga. Lahat yon ay tabunan ng isang malaking tanong. Makakaligtas ba si Daniel? Sa loob ng ilang araw na tila walang katapusan, nakikipaglaban ang mga doktor para sa buhay ni Daniel. Malubha ang kanyang mga sugat. Maraming bali, internal bleeding, at ang matagal na pagkakababad sa malamig na tubig ng ilog ay lalo pang nagpalala sa kanyang kondisyon. Sa ICU siya nakaratay, nakakabit sa iba't ibang makina. Tahimik, walang malay. Parang nakasabit sa pagitan ng buhay at kamatayan. 10 araw ang lumipas, 10 araw ng pag-asa at takot. At sa wakas, nagising si Daniel mula sa koma.
Ngunit hindi na siyang dati. Ang dating matatag at masiglang lalaki ay naging isang aninong payat at mahina. Unti-unti siyang nailipat sa regular ward. 2 buwan siya sa ospital. Paulit-ulit na operasyon, sunod-sunod na procedure. Ngunit sa loob ng 2 buwan na yon, hindi kailanman dumalaw si Amelia. Hindi isang beses. Wala siyang oras, wala siyang lakas, o baka wala siyang pakialam. Nang dumating ang araw ng discharge, tinawag ng attending physician si Amelia. Mrs. Kaliyahan, maingat na sabi ng doktor. Ginawa na po namin ang lahat, pero ang posibilidad ng tuluyang pagaling ng asawa ninyo ay napakaliit. Mas mababa pa sa 1 sa 1,000. Nanigas si Amelia. At kung sakali mang mabuhay siya ng matagal, dagdag ng doktor, malamang ay mananatili siya na parang lantang gulay. Hindi na niya mararamdaman o mauunawaan ang paligid. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Mas mabuting may uwi na lamang siya sa bahay kaysa manatili rito sa ospital. At dinala nga si Daniel pauwi. Ngunit ang bahay na dati puno ng buhay, iba na ngayon ang may kontrol. Habang nasa ospital si Daniel, unti-unting inangkin ni Nicole ang kapangyarihan sa loob ng bahay. Isa-isa niyang pinatalsik ang mga kasambahay. Ang kusinera, ang hardinero, ang mga utility staff. Lahat. Si Sarah lamang ang naiwan. Hindi dahil gusto siya ni Nicole, kundi dahil wala itong interes na alagaan si Wena. Ang dating maliit na kwarto ng housekeeper ay ginawang silid ni Daniel. Hindi ito katulad ng dati niyang master's bedroom. Walang elegance, walang warmth, isang simpleng kwarto lang. May hospital bed, may makina. May tahimik na hangin ng pagwawalang bahala. Isang kwartong tila inihanda para sa isang taong hindi na babalik. At si Amelia, ilang linggo lamang matapos maiuwi si Daniel, nagdesisyon siyang magbakasyon. Emotionally drained ako, sabi niya. Umalis siya patungo sa isang mamahaling beach resort sa Palawan. Iniwan si Daniel, iniwan si Wena. Iniwan ang lahat. Sa loob ng bahay, si Sarah ang nag-aalaga kay Daniel araw-araw. Pinupunasan ang kanyang mukha, inaayos ang tubo, binabasa ang labi ng tuyong pasyente. At sa gabi, tahimik siyang umiiyak sa gilid ng kama. Walang bumibisita, walang kaibigan, walang kasosyo sa negosyo. Para bang sa isang iglap, nakalimutan ng mundo si Daniel Calleja. Pagbalik ni Amelia mula sa bakasyon, may bago siyang plano. Diretso siyang nag-research sa mga specialized care facilities. Isang residential hospice para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Mabilis, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Ipinadala niya roon si Daniel. Para roon na raw gugulin ang kanyang natitirang mga araw. Si Wena, ang batang minsan ay may tahanan, ipinadala sa isang pribadong boarding school sa probinsya. Isang lugar na mas kahawig ng orphanage kaysa sa paaralan. Mas makakabuti sa kanya, malamig na sabi ni Nicole. At si Sarah, isang hapon, pinatawag siya sa sala. Wala ka nang kailangan dito, matigas na sabi ni Amelia. Ma'am, paano po si Wena? Ay nako, hindi mo na problema yon. Sunod-sunod ang paratang, mga akusasyong walang basihan, hanggang sa tuluyan siyang pinalayas. Walang separation pay, walang pasasalamat, isang bag lang ng kanyang gamit ang dala niya palabas ng gate. Sa wakas, si Amelia ang nag-iisang may kontrol sa buong kayamanan ni Daniel. Napangiti si Nicole at puno ng pagmamalaki. Proud ako sa iyo, anak, sabi niya. At si Sarah, umuwi siya sa kanyang tahimik na baryo sa Batangas. Wasak ang puso, ngunit hindi ang dangal. Sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang dala pa uwi, ang alaala ni Wena. At ang pangakong balang araw, babalikan niya ang batang iniwan sa kadiliman. Sa kaniyang pagbabalik sa probinsya,
Dinala ni Sarah ang lahat ng sakit at bigat ng kanyang karanasan. Sa maliit nilang bahay sa Batangas, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Evangeline. Isang babaeng tahimik, relihiyosa, at may pusong walang hanggan ang pag-unawa. "Anak, anong nangyari?" Malumanay nitong tanong nang makita ang namumulang mata ni Sarah. At doon, isinumbong ni Sarah ang lahat. Ang aksidente, ang kalagayan ni Daniel, ang pagpapadala kay Wena sa boarding school, ang pagpapalayas sa kanya. Habang nakikinig si Evangeline, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Hindi pwedeng pabayaan ang bata," mahinang sabi ng matanda. "Kung kaya natin, ampunin na lang natin." Napatigil si Sarah. "Mama, sigurado ka? Ang batang walang magulang ay hindi dapat mawala ng tahanan." Hindi naging madali ang proseso. Mga dokumento, mga certification, mga hearing sa DSWD. Parang walang katapusang pila at papel. Ngunit ang pag-ibig ni Sarah kay Wena ay mas matibay kaysa sa pagod. At sa wakas, matapos ang ilang buwan, naiuwi niya si Wena mula sa malamig at impersonal na boarding school. Habang inaayos ang papeles para sa pag-aampon, palihim na bumibisita si Sarah kay Daniel sa hospice. Tuwing Sabado, tuwing may pagkakataon, uupo siya sa tabi ng kama. "Eto na Daniel, malapit na, mauuwi ko na si Wena." Ikikwento niya ang bawat hakbang, bawat progress, bawat pag-asa. Minsan ay tila walang reaksyon si Daniel. Blanko lang ang tingin, hindi gumagalaw. Ngunit hindi siya tumigil. "Kaya mo to, hinihintay ka ng anak mo." At sa paglipas ng mga linggo, may nagbago. Isang bahagyang pagkurap, isang mahinang galaw ng daliri. Napansin yon ng mga doktor. Unti-unti, bumalik ang kamalayan. Nang sabihin ni Sarah kay Daniel na naiuwi niya na si Wena, may kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang maliit na apoy sa madilim na isipan. Sa loob ng kanyang tahimik na katawan, may isang ama na muling lumalaban. Iniisip niya ang maliit na kamay ng anak. Ang ngiti nito, ang salitang "daddy." At yon ang naging lakas niya. Tuwing therapy session, pinipilit niyang igalaw ang katawan. Tuwing gabi, pinipilit niyang bumigas ng salita. At sa wakas, lumabas ang isang paos at mahinang boses. Wena. Hindi malinaw, pero sapat. Si Sarah ay napaluha. Kaya mo yan, bulong niya. At yon ang naging sandigan ni Daniel. Sa probinsya, sa maliit ngunit masayang bahay ni Sarah. Unti-unting nakapag-adjust si Wena. Tinatawag niyang lola si Evangeline. Laging may amoy ng bagong lutong tinapay ang bahay. May tawanan, may simpleng saya. Kapag pumapasok si Sarah sa part-time niyang trabaho o bumibisita kay Daniel, masaya si Wena na kasama ang lola. Isang hapon, nag-usap si Sarah at ang kanyang ina. Mahina niyang sabi. Malapit na siyang makabalik. Hindi na siyang dating walang malay na dinala sa hospice. Kung kaya na niya, di iuwi na natin, sagot ni Evangeline. At dahil matagal nang hindi nagbabayad si Amelia para sa hospice, walang tumutol nang ilabas si Daniel. Sa tulong ng mabait nilang kapitbahay na si Mang Tony, maingat nilang dinala si Daniel pabalik sa probinsya. Sa araw na yon, nasa perya sina Sarah at Wena. May dalang cotton candy si Wena, tawa ng tawa. Pag-uwi nila, may kakaibang kaba sa dibdib ni Sarah. "Wena?" Mahina niyang sabi habang hawak ang kamay ng bata. "May gusto akong ipakita sa'yo." Dinala niya ito sa sala. May hospital bed na doon. May bakal na hawakan sa itaas para sa suporta. At nakasandal sa unan, si Daniel. Payat, maputla, ngunit gising. Nang makita siya ni Wena, may sumabog na tunog mula sa kanyang bibig. Isang tunog na matagal nang nawala. "Daddy?" Napahagulgol si Sarah. Tumalon si Wena sa kama.
Yumakap, umiyak, nanginginig ang kamay ni Daniel habang hinahaplos ang buhok ng anak. Wena, anak ko, paus niyang bulong. At sa sandaling yon, isang himala ang naganap. Parang nabasag ang pader ng trauma. Daddy, miss na kita. Huwag ka na ulit aalis. Masaya niyang sabi habang patuloy ang pagpatak ng luha. Sa loob ng maliit na bahay sa probinsya, mas malaki ang himalang naganap kaysa sa anumang kayamanan sa syudad. Mula nang bumalik ang boses ni Wena, tila hindi na ito mapigilan sa pagsasalita. Daddy, alam mo ba na may bagong aso si Mang Tony? Daddy, gusto ko ng kulay pink na bag. Daddy, miss na talaga kita. Parang hinahabol niya ang mga panahon na hindi siya nakapagsalita. At ang bawat salita ay gamot kay Daniel. Ang kanyang pagbangon ay hindi na lamang para sa sarili. Para ito sa anak, mas doble ang kanyang pagsisikap sa therapy. Tuwing umaga, paulit-ulit niyang pinapagalaw ang mga braso. Pinipilit ang katawan. Pinapawisan, sumasakit, ngunit hindi siya sumusuko. Pagkalipas ng ilang buwan, kaya na niyang umupo ng mag-isa. Makapaglipat mula kama papuntang wheelchair. Makapagbihis, makapag-ahit, malaya ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga paa hindi na gumalaw at ang mga peklat sa kanyang mukha ay paalala ng bangungot na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa liwanag ng kanyang pagbangon, ang mga peklat ay tila naging medalya ng kanyang pakikipaglaban. Malinaw na muli ang kanyang pananalita. Matatag ang kanyang isip at sa bawat araw na nakikita niya si Sarah na pagod ngunit hindi sumusuko, may nabubuong desisyon sa kanyang puso. Isang araw, kinausap niya ang kapitbahay nilang si Mang Tony. Pwede mo ba akong ihatid sa Maynila? Tanong niya. Pinili niya ang araw na wala sina Sarah at Wena sa bahay. Tahimik silang umalis. Sa loob ng sasakyan, kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang bumabalik siya sa mundong akala ng lahat ay iniwanan niya. Ang una nilang pinuntahan, ang dati niyang opisina sa Makati. Nang makita siya ng mga empleyado, napahinto ang lahat. May nabitiwan ng folder, may napasigaw. Sir Daniel? Ang matalik niyang kaibigan at business partner na si Stanley ay halos tumakbo rin papunta sa kanya. Akala namin, patay ka na. Yumakap ito kay Daniel kahit naka-wheelchair. Pareho silang napaluha. Sinabi ni Amelia sa amin na napatay ka na. Sabi ni Stanley, galit at gulat ang tono. Sinabi niyang nabaliw ka raw matapos ang aksidente at namatay sa isang private facility. Parang hinukay si Daniel sa lupa habang buhay. Isang kasinungalingang buong opisina ang naniwala. Kaya pala walang bumisita, walang nagtanong, walang naghanap. Tahimik siyang inilibing ni Amelia sa mata ng mundo. Ngunit may isang bagay na hindi pinabayaan si Stanley, ang negosyo. Lahat ng kita habang wala ka, sabi niya. Diretso sa personal account mo bilang co-owner. Hindi ko ginalaw. Ngunit pera ay hindi ang habol ni Daniel. Nasaan si Amelia? Tanong niya. Tahimik si Stanley sandali. Sa umpisa, ipinapadala ko ang sweldo mo sa kanya. Pero bigla siyang nawala. Hindi na sumasagot at hindi na rin nagpapakita. Napatingin si Daniel sa malayo. At may balita pa. Dagdag ni Stanley. May nakakita raw sa kanya kasamang isang batang foreigner. Lumipat daw sa abroad. Isang malamig na katotohanan ang dahan-dahang lumatag. Iniwan siya ni Amelia habang pinaniniwalaan ng lahat na patay na siya. Hindi agad umuwi si Daniel sa probinsya. May isa pa siyang kailangang puntahan. Ang dati niyang bahay. Ang bahay na inangkin ni Nicole. Nang buksan ni Nicole ang pinto, parang nakakita siya ng multo. Nanigas ang kanyang katawan. Daniel! Nasa harap niya ang lalaki na inakala niyang matagal ng patay. Nakaupo sa wheelchair, buhay na buhay, nakatingin sa kanya. Ang dugo sa mukha ni Nicole ay tila nawala. Tumaas ang kanyang presyon.
Paano? Akala namin na patay na ako. Mahinahong tanong ni Daniel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Nanginginig si Nicole. Kumusta? Kumusta ang kalusugan mo? Pilit niyang binawi ang composure. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may takot. Takot sa katotohanan. Takot sa pagbabalik ng lalaking nilibing nila sa kasinungalingan. Hindi na pinahaba pa ni Daniel ang pakikipag-usap kay Nicole. Ang boses niya ngayon ay malinaw, matatag at may otoridad. Isang araw, diretso niyang sabi. Meron kang isang araw para iligpit ang lahat ng gamit mo at umalis sa pamamahay ko. Walang sigawan, walang drama. Isang malamig na hatol. Nanlumo si Nicole. Wala siyang malapitan, ngunit alam niyang kung lalaban pa siya, mas malala ang kahihinatnan. Tahimik siyang umalis kinabukasan at sa unang pagkakataon, muling naging kay Daniel ang kanyang sariling tahanan. Habang pauwi sila sa probinsya, hiniling ni Daniel kay Mang Tony na panatilihing lihim muna ang pagpunta niya sa Maynila. Sa daan, bumili sila ng cake, isang bouquet ng makukulay na bulaklak at ilang maliliit na regalo. May plano na siya. Sa tulong ng matalik niyang kaibigan na si Stanley, lihim na pinarenovate ni Daniel ang kanyang bahay sa Maynila. Isang buwan na walang tigil na pag-aayos. Tinanggal ang lahat ng magara, ngunit malamig na dekorasyon na dinala ni Nicole. Ibinalik ang dating init ng bahay. Ang dating kusinera, ang hardinero, ang housekeeper ay muling inimbitahan. Masaya naman silang bumalik. Kumuha din si Daniel ng security firm. Wala nang makakapasok nang wala siyang pahintulot. Kasabay nito, hinanap ni Stanley ang pinakamahusay na rehabilitation clinic para kay Daniel. Isang espesyal na center para sa advanced recovery. At pagkalipas ng 1 taon at kalahati, handa na silang bumalik. Isang gabi, tinipo ni Daniel sina Sarah, Wena at Evangeline sa bagong ayos na kusina ng kanilang bahay. Nagkatinginan sina Sarah at ang kanyang ina. Anong meron? Bulong ni Evangeline. Huminga ng malalim si Daniel. Aling Evangeline, formal niyang simula. Napangiti naman ang matanda. Nako Daniel, bakit ganyan kang magsalita? Pakiusap. Hayaan niyo po muna akong magsalita. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa bigat ng damdamin. Sa lahat ng ginawa niyo para sa akin, hindi sapat ang pasasalamat. Sa mga gabing hindi kayo natulog, sa pag-aalaga niyo sa akin at kay Wena, naging ina na kayo sa akin. Napaluha si Evangeline. Ngayon, patuloy ni Daniel. Alam kong tila matapang ang hihilingin ko pero nais kong hingin ang kamay ng inyong anak. Tumahimik ang silid. Napatingin si Evangeline kay Sarah. Anak, mahinahon niyang sabi. Ang desisyon ay nasa iyo. Dahan-dahang lumingon si Daniel kay Sarah. Sarah, matagal ko nang gustong sabihin to. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ka. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw ang hindi umalis. Napuno ng luha ang mga mata ni Sarah. Naging inakasaan ako. Ilaw sa madilim naming mundo. Huminga siya ng malalim. At ngayon, Sarah, hinihiling ko na maging asawa kita. Tahimik, umiyak si Sarah. Lumapit sa Wena at niyakap ang bewang niya. Sarah, sabihin mo yes. Mahinang bulong ng bata. Mabait naman si Daddy. Love mo rin siya. Napatawa si Sarah sa gitna ng luha. Mahal niya si Daniel, matagal na. Ngunit takot siyang isipin na baka utang na loob lamang yon. Napansin ni Daniel ang kanyang pag-aalinlangan. Alam kong iba ng buhay ko ngayon. Baka hindi na ako makalakad. Baka manatili na lang ako sa wheelchair. Daniel, biglang sabi ni Sarah at matatagang tinig. Huwag mong sabihing wala ng pag-asa. Nilapitan niya ito. Kailangan kita kung ano ka ngayon.
Hindi ko kailangan ng kayamanan. Hindi ko kailangan ng dating buhay mo. Napangiti siya sa gitna ng pagluha. Ang kailangan ko lang, ikaw at si Wena sa tabi ko. Isang mahabang hinga. Oo, pakakasalan kita. Napangiti si Evangeline at puno ng kapayapaan. At sa sandaling yon, may himalang naganap. Sa lakas ng emosyon, pinilit ni Daniel ang kanyang sarili. Hinawakan ang braso ng wheelchair. Umangat, nanginginig ang kanyang mga paa. Masakit, ngunit nakatayo siya. Sandali lang, ngunit nakatayo. Napaluha si Sarah. See? Lalakad ka ulit. Matagal pinaghandaan ni Daniel ang sandaling yon. Pinagpawisan siya sa therapy, nagtiis ng sakit, nagpakatatag sa bawat pagbangon. At ngayon, sa harap ng mga taong mahal niya, dahan-dahan siyang tumayo mula sa wheelchair. Bahagyang nakaalalay sa likod ng upuan, umabot ang kamay niya sa bulsa ng pantalon. May kislap sa kanyang mga mata. At mula roon, isang maliit ngunit kumikislap na singsing ang kanyang inilabas. Napasinghap si Sarah at napaluha. Sarah! Malakas at malinaw ang tinig ni Daniel. Handa ka na bang maging asawa ko? Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil mahal mo ko. Sa nanginginig na kamay, tinanggap ni Sarah ang singsing. Isinuot niya ito sa daliri. Umupo ka muna, bulong niya habang yakap si Daniel. Huwag kang masyadong tumagal sa pagtayo. Ngunit ngumiti si Daniel. Para sa'yo at kay Wena, lalaban ako. Darating ang araw na itatapon ko ang wheelchair na to. Alam namin, sagot ni Sarah at kumikislap ang mga mata. Hindi ba, Wena? I love you both, sigaw ni Wena sabay yakap sa kanila. Pagkatapos, inosenteng nagtanong ang bata. Daddy, Mami Sarah, dito ba tayo titira kasama si Lola Evangeline? Napatingin sina Sarah at Evangeline sa isa't isa. Hindi nila inaasahan ang tanong. Ngunit si Daniel, handa na. May sorpresa ako sa inyo, sabi niya. Ano po? Tumatalon si Wena. Sabihin mo na? Bukas, nakangiting sagot ni Daniel. Pupunta tayo sa Maynila. May ipapakita ako sa inyo. Napangiti si Sarah. Ano na namang binabalak mo? Maghintay muna kayo. Biro ni Daniel. Lahat kayo kasama. Ikaw, Sarah, si Wena at ikaw din, Aling Evangeline. Hindi nakatulog ng maayos si Wena. Iniisip niya kung bundok ba ng laruan ng sorpresa o malaking playground. Si Evangeline naman ay tahimik na nag-isip. Si Sarah, alam niyang hindi ordinaryo ang planong ito. Ngunit hindi niya mawari kung ano. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe sakay ng lumang sedan ni Mang Tony. 2 oras ang biyahe patungo sa Maynila. Unti-unting pumasok ang city skyline sa kanilang paningin. Pagdating sa isang pamilyar na subdivision, huminto ang sasakyan. Sumilip si Wena sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Daddy, bahay natin to? Ang malaking bahay, ang berdeng damuhan, ang puno ng santan. Mommy Sarah, dyan tayo dati naglalaro. Napangiti si Sarah habang bumalik ang mga alaala. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Aling Gina, ang dating housekeeper. Umiiyak siya habang papalapit. Sir Daniel, Sarah, Wena, welcome home. Kasunod niya si Mang Peterson, ang matandang hardinero. Isa-isang lumabas ang mga dating kasambahay. Lahat umiiyak. Lahat masaya. Isang tahanang muling nabuhay. Nang makapasok sila sa loob, napansin ni Sarah na ang bahay ay bumalik na sa dating ayos. Ang init, ang elegance, walang bakas ng malamig na impluwensya ni Nicole. Lahat ng to, bulong ni Sarah. Para sa inyo, sagot ni Daniel. Ito ang tunay nating tahanan. Lumapit siya kay Wena. Dito ka muling lalaki, anak. Hindi sa boarding school, hindi sa takot. Dito mismo sa bahay natin. Agad na niyakap ni Wena ang kanyang ama.
At sa gitna ng sala, sa ilalim ng kristal na ilaw, nakatayo si Daniel, hawak ang kamay ni Sarah. Hindi dahil perpekto na ang kanyang katawan, kundi dahil buo na ang kanyang puso. Matapos ang pagbabalik nila sa Maynila, tuluyang naging tahanan ang dating malamig na bahay. Maingat na pinalitan ang wallpaper ng mga dingding, malalambot na kulay, hindi masakit sa mata. Naglagay ng ilang maingat na rampas sa loob ng bahay upang malayang makagalaw si Daniel gamit ang kanyang wheelchair sa buong ground floor. Ang silid ni Wena ay naging makulay na paraiso. May matingkad ngunit masayang wallpaper. Mahabang kortinang sumasayaw sa hangin. Ang kama niya ay punong-puno ng malalambot na manika at laruan. Tila naghihintay lamang na yakapin. Ang master bedroom ni Daniel at Sarah ay nasa ibaba rin, para mas madali at komportable para kay Daniel. Walang sobrang luho, walang yabang. Lahat ay may class, lahat ay may puso. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan ng lumipat sina Sarah, Wena at Aling Evangeline sa malaking bahay. Sa tulong ng abogado ni Daniel, inayos ang lahat ng legal na usapin tungkol sa kanyang nakaraang kasal. Walang naiwan kay Amelia. Walang pera, walang bahay, walang karapatan. Maliban sa sarili niyang mga desisyon. Nag-file sina Daniel at Sarah ng kanilang marriage license. At makalipas ang ilang araw, nagpakasal sila. Isang simpleng seremonya, walang enggrande ngunit puno ng katotohanan. Bumalik si Daniel sa kanyang law firm. Minsan pagod na pagod siya, masakit pa rin ang katawan, ngunit hindi niya ipinapakita. Si Sarah lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang lakas na kinakailangan para harapin ang mundo mula sa wheelchair. Pagkalipas ng 6 na buwan, may natuklasan silang clinic sa Quezon City na espesyalista sa advanced spinal recovery. Sumailalim si Daniel sa isa pang operasyon. Mahabang rehabilitation, matinding therapy, maraming gabi ng sakit at pag-iyak. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang araw, nakatayo siya. May tungkod, ngunit nakatayo. At sa paglipas ng panahon, nakakalakad na siya ng walang tulong. Hindi na siya makakalaro ng basketball, hindi na siya makakapagbitbit ng mabibigat. Ngunit para sa kanya, isa itong himala. Lumipas pa ang ilang mga buwan, si Sarah ay 5 buwang buntis. Ang kanyang tiyan ay may bagong buhay. Isang Sabado ng hapon, tahimik ang bahay. Masaya silang nagkukwentuhan nang biglang tumunog ang intercom. Lumapit si Sarah at pinindot ang screen. Sino po sila? Isang pamilyar at matalas na boses ang sumagot. Ako si Amelia. Amelia Calleja. Ang dating may bahay ng bahay na yan. Tahimik si Daniel. Hinalikan niya ang noo ni Sarah. Manatili ka muna rito, sabi niya. Ako nang haharap. Lumabas siya at binuksan ang gate. At doon, nakatayo si Amelia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo si Daniel ng diretsyo, matatag, malusog. Hindi mo ba inaasahang makikita akong ganito? Kalmadong tanong ni Daniel. Nanginginig ang boses ni Amelia. Patawarin mo ko. Natakot lang ako. Hindi ko kayang makita kang naghihirap. Tahimik si Daniel sandali. Alam mo, Amelia, mahinahon niyang sagot. Nagpapasalamat pa nga ako sa ginawa mo. Napakunot ang noo nito. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita kung sino talaga ang totoo sa akin. Mga taong hindi ako iiwan kapag mahirap na ang sitwasyon. Napalingon siya kay Sarah, na nakatayo sa loob ng bakuran, hawak ang kamay ni Wena. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang buntis na tiyan. Si Lily ay wala na, sabi ni Daniel. Ngunit ang tunay na ina ng anak ko, matagal nang nasa tabi namin. Nakita ni Amelia ang buntis na si Sarah. At si Wena, may halo ng galit at inggit ang gumuhit sa kanyang mukha. At sa sandaling yon, narinig nila ang masayang tinig ni Wena mula sa loob ng bakuran. Daddy, Mommy Sarah, halika na. Nagaganchilyo kami ni Lola Evangeline ng medyas para sa baby brother ko. Baby brother, sa isang iglap, naunawaan ni Amelia.
Wala na siyang puwang sa bahay na yon. Wala nang babalikan, wala nang maaangkin. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papalayo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. May mga taong pinipiling umiwas sa sakit at responsibilidad. Iniisip na doon nila matatagpuan ang kaligayahan. Ngunit ang taong tumatalikod sa sariling pamilya ay unti-unting matatagpuan ang sarili na nag-iisa. Ang taong nananatili sa gitna ng unos ang tunay na malakas. Hindi kayamanan ang sukatan ng tunay na pamilya. Hindi kagandahan, hindi kapangyarihan, kundi katapatan, sakripisyo at pag-ibig na hindi umaalis kahit sa pinakamadilim na panahon. Dahil sa huli, ang hangin na iyong itinanim sa pagtataksil ay babalik bilang bagyo na hindi mo kayang pigilan. At ang taong nanatiling tapat, siya ang makakatikim ng tunay na kapayapaan. Ang bahay na minsang naging pugad ng panlilinlang ay naging tahanan ng tunay na pamilya. At si Amelia, ang kayamanang inangkin niya ay nawala rin sa kanyang mga kamay. Dahil ang pera ay hindi kailanman kapalit ng puso. Sa huli, lagi nating tatandaan na sa buhay maaaring mawala ang lahat. Ang kayamanan, posisyon, anyo. Ngunit ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa kasinungalingan at kasakiman. Ito ay nabubuo sa sakripisyo, sa katapatan, sa pagmamahal na hindi umaalis kahit sa pinakamadilim na panahon. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka iiwan kapag wala ka ng maibigay. At ang hustisya, darating ito sa tamang panahon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.